So ayun you guys, what's up? This is Anthony again. Gusto ko lang i-share sa gustong mga bumili, no. So sa nagbabalak bumili nitong MN128. Ipapakita ko lang sa inyo yung loob para mapag-decision kayo kung bibili ba kayo nito o hindi. Kasi nung una, nahirapan din akong bumili nito kasi di ko pa nga nakikita yung loob eh. So ito papakita natin yung loob. Ano yung pinagkaiba niya dun sa dating MN, no? So, ito yung kanyang loob, yan. Unang-unang mapapansin mo dito is hindi na 2-in-1 yung kanyang receiver, no. Yung sa dati kasi 2-in-1. Pag yung nasira yung AC mo, sira na rin yung receiver mo. Magpapalit ka ng buo. Ngayon ito, mayroon siyang sariling AC, yan. Tapos may receiver. Ngayon kung magpapalit ka ng brushless na AC tsaka motor, magagamit mo pa rin to, yung controller niya tsaka yung kanyang remote. Yun. Bali, ito yung kanyang gearbox. Yan. Ito yung kanyang motor. Tapos meron siya ditong, ito, ano tawag to? Transfer case ba tawag dito? Ayan. Tapos, meron na siyang built-in na, light port. Ayan. Para sa mga ilaw. Bali, andito eh. Yan. Meron siyang ilaw para sa signal light, brake light, tsaka reverse light. Yan. Kahit magpalit ka ng brushless na motor tsaka AAC, yung ilaw mo andun pa rin, di ba? Magagamit mo pa rin itong mga signal light mo tsaka yung reverse light. Yan. Sa ilalim naman, yun. Ayan yung kanyang ilalim. Medyo malaki ito kanyang mga axle. Pero plastic pa rin. Ayan. Itong mga link, plastic din. Ayan. Napapalitan naman yan eh. Ayan. Ito plastic din to. Ayan. So ayun lang. Wala naman. Gusto ko lang i-share. Bali ito yung dating MN yan, no? Yung MN na 99S. Pag-compare natin. Ayan. No, laki ng pinagbago nun, laki. Para siyang 110. Tapos yung hex nito 12mm na rin. Pwede tayong magpalit ng mas malaking gulong. Mag-a-adjust ka nga lang ng sa body mount, no, para tumaas. Para hindi sumayad pag nagpalit ka ng malaking gulong. Yan, kasi sa side yan dito eh. Pwede rin i-cut or itaas mo ng konti. Or pwede ka rin magpalit ng siya kung gusto mo. Nasa'yo naman yan. So, yun lang. Salamat.